Sir, bilang naging miyembro ng BICAM panel, kumbinsido ka ba na pork-free yung inyong naaprubahan? Kasi according to Senator Amy Marcos, may pork at giniling nga daw yung pork para maitago. Hindi ko alam kung I don't know kung saan nakuha ni Senator Amy yung idea niya, pero as far as I know bilang vice chair ng BICAM, talaga namang nakita natin na binantayan natin, naka-live din naman, di ba? Naka-live stream, nakita naman ninyo. Pero ganoon pa man, may agam-agam ako doon sa mga unprogram, medyo pumirma nga ako pero with with heavy hearts dahil bakit mo papangalanin yung classroom dahil pondo mo o dahil ikaw ang naghanap ng pondo? Why will you name the classroom under your name or your father's name? Hindi mo naman pera yun. Kung pera mo, then this time ilagay mo yung pangalan mo, di ba? Senator blah 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 o Senator Erwin Tulfo, ay pera ko yun. Pero kung pera ng taong bayan, wala kang karapatan na ilagay. Ilagay mo yung pangalan siguro ng mas maganda, matutuwa ko Filipino. Filipino Public School, Elementary School, or Philippines Public Elementary School, or Hawaiian Public School, or Batangas Public School. Ba't nilalagay yung pangalan mo? Marami yung ganun eh. Mabuti nga nag-file po si Senator Miriam na mga nabawasan na putol. Ultimo mga fence, mga bakod, may mga pangalan, may mga initials, mga apelido ko. Hindi ba naman mga luko-luko? Hindi naman ninyo pera yun. Hindi po pera ng politiko yun. You do not have the right. Saka nakakasuka. Ako, I can see that because I was a journalist. Binabanatan ko dati yan. At kung maglalagay ng pangalan mo doon, hindi mo naman pera yun. Building, hospital, eskwelahan. Siguro yung mga yumaong pangulo. Yan, Corazon Aquino, okay yan. Dahil namatay na, di ba? O Benigno Aquino, okay yan. Pero ilalagay mo, buhay ka pa, ikaw mismo, congressman ganito, senator ganito. So, tinamaan ka ng lintik. Bakit nilalagay ang pangalan mo? Hindi mo naman pera yun. Sir, ang Morning, everyone. Thank you for inviting me dito sa Kapihan. Good morning. Sir, una muna, ngayong ganap ng batas yung 2026 budget dahil pinirmahan na ng Pangulo yung General Appropriations Act. Ang sinasabi, malaking challenge o hamon sa Congress, paano nyo babantayan yung implementasyon ng mga program and projects na nakapaloob sa 2026 budget. So sa tingin nyo ba, sir, maganda yung idea ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na likhain yung Joint Oversight Committee on Public Expenditure? Dapat lang kasi kailangan natin bantayan at pera naman ng lahat yan. Another thing, galing tayo soon sa anomalya na 2025 na budget, di ba? Na alam naman natin winaldas lang ng iilan. So I believe tama lang na magkaroon tayo ng oversight committee, both the houses of Congress, para mabantayan na masiguro na yung budget for 2026 ay magagasta at mapupunta talaga sa tama. Pero ay, walang audio? Ay, wala. Wala. Hello. Ayan. Paulit. Okay. Take two. Take two dun. Oh, meron na? Meron na si sir? Meron na. Check mic. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun pala. Baka magpalit kami ng mic para mas malakas to. Palagay ko. Mukhang kuha na ito eh. Ay, okay na ito, sir. Senator Drillo na to. Okay na. Naku first time ko naman ni Senator Erwin Tulfo dito sa Kapihan. Sir, wag kang madadala ha. Well, actually, to just repeat what I said, sangayon po ako na magkaroon po ng oversight functions committee ang both houses of Congress para mabantayan po itong paggasta sa 2026 budget dahil kagagaling lang po natin ng 2025 na talagang winaldas naman po talaga yung budget. Siyempre, yung we have to make sure na hindi na mauulit at talagang mapupunta sa tama itong pera ng taong bayan this year. So, sir, sa paanong parang nyo ino-monitor ng Oversight Committee yung paggastos ng gobyerno, lalo na ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno? Sapat na ba yun yung magkaroon sila ng regular reporting or dapat yung personal na puntahan yung mga proyekto na implement nila? I don't know kung paano, anong plano dyan ni Sec Win at saka sa House sa APRO or ni Senate President Tito Soto and Speaker Bojidi kung ano ang gagawin, paano i-implement itong sinasabing oversight
siguro naman kung ako tatanungin, hindi lang ako magre-rely dun sa report ng secretary, ng mga director. Kailangan siguro talaga may tao tayo on the ground na i-check yung random. Para isang proyekto talaga ginagawa. Kasi nakita naman natin, nagtatakipan, di ba? Yung RD, tinatakpan ng yung DE, di ba? May kasabwat yung RD, yung DE, pati secretary pa, di ba? So, kailangan siguro, masiguro, magpapadala tayo ng tao, Senate, sa Congress, doon sa mga lugar na ika nga, randomly, piliin natin. Baka ito, kung talagang doon na pupunta yung pera, may project talaga na ganito. Pero may ilang kongresista na kumu-question paano daw magiging credible yung monitoring ng Oversight Committee considering na yung mga miyembro na senador at kongresista ay meron din yung mga ipinasok na mga proyekto o mga inendorso na projects under 2026 budget. I don't know, kaya ako wala naman ako pinasok ng mga projects. So that's ika nga one of the questions nga yung sinasabi. Legit din naman yung sinasabi nila yung katanungan nila, yung agam-agam nila na paano na lang baka mamaya ika nga pagtatakpan lang. Kaya nga maganda pareho di ba? Joint nga yun di ba? Na mag-imbestiga, na sumama, report, parehong bibigyan ng report. Ano? Mahirap nga yan kahit yun ay nagkakaroon ng sabwatan Yung mga ahensya na dapat ay nagmo-monitor ng mga proyekto. Sila yung nagkakasabwatan para maisagawa nga nila yung korupsyon. Sir, bilang naging miyembro ng BICAM panel, kumbinsido ka ba na pork-free yung inyong naaprubahan? Kasi according to Senator Amy Marcos, may pork at giniling nga daw yung pork para maitago. Hindi ko alam kung I don't know kung saan nakuha ni Senator Amy yung idea niya. Pero as far as I know, bilang vice chair ng BICAM, talaga namang nakita natin na binantayan natin, naka-live din naman, di ba? Naka-live stream, nakita naman ninyo. Pero ganoon pa man, may agam-agam ako doon sa mga unprogram. Medyo pumirma nga ako pero with with heavy hearts. Dahil ang tanong natin, bakit kailangan ba natin ilagay sa mga unprogram? Diba? Unprogram is like, kung may pera, tsaka mo natin popondohan. Kung walang pera, huwag mo popondohan. Diba? Nangyari nga, nakaraang taon, diba? Nilipat yung mga may pondo sa unprogram, yung mga unprogram, inakyat sa program, parang magic. Yun ang kaba ng mga tao, baka maulit muli na gano'n na mangyayari. Pero binitin ho ni Presidente yung 9 items dun sa program appropriations. Sangayon ako doon. I mean, di ba, I said na tama lang na binito ni Presidente yung 92 something billion worth na program. Kasi, Miss Ellie, kung titignan natin, walang iniwan po yan sa isang pamilya. Di ba? Yung program is like yung mga plano ninyo. Kung may pera excess, kunwari, bakasyon, magbabakasyon ka ba kung wala kang pera? Gusto pumunta ng Boracay, tamang-tama lang yung sweldo mo, di ba? Wala ka na para sa bakasyon. Bakit ka itatabi lang natin ito para pang Boracay? Saan ka kukuha? Mangungutang ka. Which, hindi ko maintindihan. Bago lang ako dito, Miss Ellie, pero bakit mo lalagyan yung mga ganyan, mga saang program na sinasabi pag nagkapondo? Lagi nga wala tayong pondo Lagi nga deficit tayo Hindi natin na-meet yung target. That is the problem. Yun ang hindi ko maintindihan. Why do we have programs like this? Pag magkaroon ng budget, nangungutang nga di ba? So, bakit mo pa kailangang lagyan ng mga ganyan na pag may pera lang? Diba? So, nakakapag-isip tuloy mga kababayan natin, baka ito yung mga tinatawag pork barrel, baka may gagalawin sila. Siguro pag wala yung mga unprogram, tama na naman yung sinasabi ng ilan na aalisin mo yung program na yan kasi baka matukso lang, di ba? Diyan nakatago yung mga pork barrel ng mga mambabatas. So, kaya ako tatanungin mo, mas maganda kung wala namang program na yan. Kasi we don't have the money for it di ba? Why do you still have to put it under program? Mangungutang tayo para mapondohan yun. So including yung foreign assisted projects. Pag foreign assisted, it's okay. Kasi foreign assisted, may joint venture, may pondo sila nilalagay doon. Diba? Pero yung may mga program doon na wala talaga, hindi foreign assisted na mga major programs, projects naman, pero wala naman tayong pondo. Pag meron lang pondo. Bakit pa? Pag meron. So saan nga tayo kuha? Mangungutang. Naman. Wala kang iniwan yon sa isang pamilya
wala kang budget, okay? Wala kang pera para dito, itatabi lang natin dito kasi pag nagkapera tayo, wala nga eh. Every year short tayo, deficit tayo sa tax targets natin, customs, BIR, taon-taon yan. Kaya nga sabi nga ng ibang experts, ang problema kasi dito, Senator Tulfo, gastos tayo ng gastos. Ang income natin, ganito lang, X amount, pero sobra yung expenses Yun. natin. Walang iniwan na sa isang pamilya. Example, isang pamilya, 25,000 ang sweldo ng lalaki. Try another 25 sa babae, 50,000. Pero expenses, 100,000. Di ba? 50,000 lang. Yun Ganun lang. lang yung kasimple. Simple arithmetic eh. Di ba? So why will you overspend when you're only making 50,000? Kayo mag-asawa. Then yung expenses nyo 100. Kasi magpapalagay ka ng security, kasi marami magnanakaw, kasi kailangan mo, bakit hindi mo unahin yung education? Which, that's what we did, this budget ngayon. Inuna natin yung education. Pero medyo may dalawang isip ako, bakit mas pataas na naman yung public works, di ba? Sana sinunod na lang yung health, siguro pangatlo, pang-apat na lang yung public works. Alam ko, it creates jobs, di ba? Pero at this very moment, may problema nga tayo, may question tayo eh, di ba? Yung expenses dahil doon nakita natin na inabuso yung pondo para sa mga infrastructures. Diba? So sir, conforme kayo dun sa mga nagpaplano na questionin pa rin yung legality ng unprogrammed appropriations kahit marami na ibinito sa Presidente? Well, karapatan nila yun. Pero kung ako tatanungin, personally, yeah, I agree. Siguro, bakit pa natin ilalagay maglagay tayo ng unprogrammed pa? Kasi wala naman tayong pera para doon. Sir, may basehan ba yung concern din ni Senator Amy na itong 2026 budget posibleng gamitin para dun sa posibleng isulong na naman na panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte next month kapag tapos na yung one-year ban? Well, that's her opinion. Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na gano'n. So, I don't think so. I don't know, you might want to ask Senator Amy again kung saan niya nakuha yung idea niya na yun. Kung saan niya narinig. Pero sa tingin nyo, wala naman kayo nakita na inilagay doon na pwedeng gamitin ng administrasyon para maitulak na naman yung impeachment case against the Vice President? Ako as Vice Chair, wala akong nakita. Pondo para gamitin to operate against the Vice President for Sinasabi kasi maraming soft project na dadaan sa approval ba ng executive o ng Office of the President? ano? Mga soft projects. Yes. Lalo na yung sa local, may mga ganun, di ba? Yung, nadadaan ba yun sa approval muna ng Office of the President? Bago Local magamit? Government Support Fund. I mean sa LGSF, that I'm not so sure. I have to get back to you on that matter. Pero ang pagkaintindi ko, ngayon pinirmahan na ng Pangulo, yung budget na yon will be, it's there. Any additional question about the budget? Okay, Mayan and then Beck. What Senator Amy is saying, there's too much ayuda inside the 2026 budget, AIX, MAIFIP, TUPAD, which she considers soft pork at pwedeng idangle sa mga lawmakers para pausadin yung impeachment. Is it also something that you see possible, sir? Right now, sa tingin ko hindi. Kasi it's really needed. Tinaasan po natin, I agree na taasan po yung AIX po natin because nakita po natin last year na sunod-sunod po yung bagyo. Isa po ako sa naka-experience doon when we went to Cebu, sunod-sunod po, earthquake and then typhoon. I called up Secretary Rex Gatchalian, ang umamin si Secretary Rex na ubos na po yung pondo namin, boss. Hihingi muna kami ng emergency fund sa DBM. So I have to call the secretary, then Mina Pangandaman, ma'am, baka pwede mong releasean kasi wala na silang pondo na ubos. Sabi ko, wala kayong AIX. Sabi ni secretary, sunod-sunod kasi yun, wala. Kaya this time around, we made sure na meron silang enough para doon sa mga mga contingency, kagaya ng sunod-sunod na mga typhoon earthquake. Sa MAIFIP naman, MAIFIP, napag-usapan namin yun kasi dati, hindi tumatanggap ng MAIP ang mga private hospitals. Okay, sinasabi, libre naman sa DOH hospitals. Pumunta ka sa DOH hospitals.
Madaling sabihin libre ng DOH hospitals, wala ka babayad, zero billing. Ang problema, makakapasok ka ba? Kasi ang Sikip. capacity lang nila, 300, 400 bed capacity. Anong next option mo? If you have a child, of your husband, your mom is sick, wala kang pera, next option mo. Siyempre, pupunta ka muna sa public, sa DOH. Puno. Mag-aantay ka, Miss Maan, mga 4 days pa. Kailangan ng operahan, puputok na appendix ng anak mo, ng mister mo. Anong option mo? Pupunta ka sa private. Did you know that St. Luke's o lahat ng private hospitals sa Metro Manila malalaki tumatanggap na ng MAIFIP? Cardinal Santos, Makati Med. Why I know that? Because isa ako doon, lumalapit yung mga tao and I keep on requesting sa DOH, pwede bang bayaran nyo ito, pwede bang ganito? Tumatanggap lahat ng hospitals, halos lahat na ng private hospitals, tumatanggap na ng MAIFIP. Ngayon, yun ang option nila. Siyempre, medyo may kamahalan ang private kasi sa public, kaya tinaasan natin yung MAIFIP. Kaya nga, isang safety measure nila, ginawa natin, inalista natin na hindi na pwedeng, pwede namang rumekta na lang or si congressman o si senador, tumawag na lang doon sa DSWD, hindi na siya mismong aabot doon sa tao, di ba? Kasi dati uso yan Iaabot sa tao, sa distribution ng AIX, ganun din sa MAIP, ito, anong kailangan mo, may mga letter pa, mga GL. Ngayon, rekta na pwede ka nang dumiretso sa DSWD or tawagan ng mambabatas, pwede ba? Kasi ito constituent ko. Ganun na lang ang gagawin ngayon. Nasisilip yung dumobleng budget ng farm-to-market roads na sinasabing posibleng maging farm-to-pocket roads upon the discretion of the legislators. Bakit po kayo pumayag na ganun kataas yung farm-to-market roads? May mga sinasabi kasi ang nangyari doon yata sa farm-to-market roads dahil may mga items or projects na hindi na-implement last year. Okay? So, i-implement pa lang siya this year. Pagkatapos yung isa, yung farm-to-market roads ay hindi na dadaan sa DPWH. Okay? It will be upon implementation by the Department of Agriculture and then local government unit. EPAL provision, sir, gaano po ito ka-importante para maging corruption-free yung 2026 budget and to make sure walang intervention during cash aid distribution? Yun nga, yung isa pang sinasabi natin dyan, ako I for one, ayoko na may politiko doon. Kahit before when I was in Congress, I'm invited na pumunta ka dito kung Ang dami dun sa mga dating kasama mo, Senator, sa kongreso na nandun kapag namimigay ng mga ayuda. Diba sinasabi pa na ng dahil kay speaker. Taga Batangas ba yun? distribution ng AIX. I hate it because di mo naman pera yun pera ng taong bayan. It's your money. Our money. Bakit kailangan nandoon si congressman? Bakit kailangan nandoon si senator? No, it's not our money. Bakit pa? Kung pera mo yun out of your pocket, sige, pamigay ka parang yung mga mayayaman dyan. Pero kagaya niyan yung mga ayuda na yan, government people's money yan. Bakit ka nandyan? Diba? That's supposed to be there. Pero kailangan kasi yun, sir, ilagay nyo sa budget law every year. Tingin nyo ba dapat magkaroon ng specific law talaga na anti-EPAL sa mga, Dapat talaga. Hindi lang yung ganito na removal of politicians sa distribution of aid. Siguro nga. Good thing you pointed that out. I will file a law or a bill soon para matigil na yan na talagang walang politiko at diretso na. Ang gagawin na lang. Dapat naman talaga. Dapat ganun ang pagkaintindi ko. When I was still a journalist, I really thought na pag-ayuda, tatawag ka lang, kagaya na ginagawa namin, sa radio pa ako. We asked the secretary, baka pwede ito, hindi makalabas ng ospital. Then the secretary will send his people para bayaran yung mga bill or mga AIX. Sir, binagyo po itong ganito. Yan ko naramdaman when I became the secretary of DSWD. Hindi mo naman kailangan politiko. Tatawag lang yung politiko. Then yung DSWD, magpapadala siya ng tao. Sila yung mag-distribute. Diba? Bakit mo bibigyan yung politiko ng AIX? Bakit mo bibigyan siya ng MAIP? You don't, diba? Padiretsuhin mo yung tao mo, yung constituent mo, o dumiretso yung constituent sa DSWD.
Ngayon, kung ayaw siya bigyan, then that's the time, lumapit siya sa politiko, sir, ayaw akong bigyan ng DSWD natin dito sa bayan natin. O ayaw akong bigyan ng GL para doon sa mailabas ko yung pamilya ko. Then that's the time siguro na the politician will intervene. So, Senator Miriam, noon may ifinal na anti-Apple bill pero mukhang hindi nakapasa. Do you think susuportahan niya ng mga kapwa niyo legislator considering na minsan yung mga ayuda na yan nagagamit nila para maisulong yung kanilang mga political needs? Hindi, dapat talaga matapos. Kasi yan na nga, sigaw ng taong bayan. Hindi mo naman pera yan. Nakakahiya. Bakit mo angkinin, ikaw pa namimigay, ikaw pa mag-aabot ng 5,000 na AIX, ikaw pa magbibigay ng GL mismo, hindi mo naman pera yun. By the way, ito pong may nakafile na po kami na AIX bill sa Senate ngayon. We will just include this anti-EPA. Another bill yun? O Pwede isama naman na lang isama, doon? Incorporate na lang? Yung assistance for individual in crisis situation. Na? Okay. Under that bill, sir, ano na? I-institutionalize siya. Pangalawa, na bawal ka nga, mamili. Marami siyang mga under doon sa bill na yon. Bawal ka mamili. Pag namili ka, mayroon kang pananagutan. Lahat yon doon sa kwan. We just have to review it kasi we filed it several months ago eh. So, i-amend nyo, sir, yan para i-incorporate na yung anti-Apple? I-incorporate na lang. Dapat siguro, matanggal na sa serbisyo. Kasi hindi pa ulitot. Biro mo, panahon pa ni Senator Miriam, nag-file na siya pero patuloy pa rin. At least nabawas-bawasan nga, di ba? Dati, nung bago lumabas si Senator Miriam, pati mga pangalan ng mga politiko doon sa classroom, mga building, hindi na nahiya, di ba?